Ang kwento na ito ay isinalin sa Filipino na may pag-aangkop sa kultura, pangalan, at pera upang maging mas natural at makatotohanan para sa mga Pilipino. Ginamit ko ang palitan ng AS sa SE na humigit kumulang 50 kada isabis, batay sa halaga noong unang bahagi ng 2026. Kaya ang US dollars 200,000 life insurance ay naging 11,800,000 at ang US dollars 300,000 inheritance mula sa bahay ay naging 17,700,000. Mga rounded na halaga para sa mas madaling pagbasa, ngunit nananatiling makatotohanan sa konteksto ng kwento. Chulman ko si DNCAD Vite kwento ng milyonaryo. Ako si Rosa. 64 anyos na ako. At noong ibinigay sa akin ng anak kong si Miguel ang cruise para makapagpahinga, dapat sana ay alam ko na may masamang nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Pero nang bumalik ako sa bahay dahil nakalimutan ko ang aking gamot sa high blood pressure, narinig ko si Miguel na kausap ang asawa niyang si Lina sa telepono. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay nagpalamig sa buto ko. Huwag kang mag-alala, mahal. One-way ticket lang yan. Kapag nasa gitna na siya ng dagat, madali na lang gawing aksidente. Walang magdududa sa isang matandang babae na nahulog sa dagat. Sa sandaling yon, habang nakatayo ako sa likod ng pinto ng sarili kong bahay, huminga ako ng malalim at naisip, kung ganito ang gusto mo, anak, sige, gagawin natin sa paraan mo. Pero 3 beses mo tong pagsisisihan. Dahil ang nag-iisang anak ko, ang batang inalagaan ko ng buong pagmamahal, ang gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Kung akala ni Miguel na mahina at walang magawang matandang ina siya, malapit na niyang malaman kung gaano siya kamali. Sapagkat kapag ang isang babae sa edad ko na nakipaglaban sa buong buhay, nagpalaki ng mga anak, nawalan ng asawa, nakaranas ng pagtataksil at mga pagkabigo, hindi siya basta-basta susuko. Kung gusto niyang maglaro ng marumi, ituturo ko sa kanya kung paano talaga ginagawa yon ng tama. Pero una, kailangan kong malaman kung bakit gustong patayin ako ng sarili kong anak. Nagsimula ang lahat 3 araw na nakalipas nang dumating si Miguel sa bahay ko na may makintab na ngiti na hindi ko na nakita sa loob ng maraming taon. Hawak niya ang isang gintong sobre, yung klaseng ginagamit ng mga eksklusibong travel agency. Nay, sabi niya habang yakap ako ng kakaiba ang sigla. May magandang sorpresa ako para sa'yo. Matagal ka nang naghirap para sa amin, kaya naisip namin ni Lina na bigyan ka ng isang bagay na espesyal. Nang buksan ko ang sobre at makita ang mga tiket sa cruise, napuno ng luha ang mga mata ko. Isang 7 araw na Caribbean cruise, paglalayag sa malinaw na tubig, pagbisita sa mga paraisong isla. Ito yung pangarap kong biyahe na lagi kong ipinagpaliban dahil kailangan ng pera para sa ibang bagay, pag-aaral ni Miguel, gastusin sa bahay, emergency ng pamilya. Anak, siguradong mahal to, sabi ko habang tinitingnan ang first class tickets. Nay, walang presyo ang kaligayahan mo, sagot niya ng mailambing na tinig na laging natutunaw ang puso ko. Karapat dapat ka rito at higit pa. Kailangan mo ring magpahinga, makalayo sa stress ng syudad, huminga ng sariwang hangin mula sa dagat. Sa 64 taon ko sa mundo, natutunan ko ng pagkatiwalaan ang aking instinto. At may isang bagay sa paraan ng pagtingin sa akin ni Miguel, sa paraan na hindi talaga magkatinginan ang mga mata niya, na nagsasabi na may tinatago siya. Pero siya ang anak ko, nag-iisang anak ko. Ang baby na binuhat ko ng buong gabi noong mailagnat siya, ang batang tinuruan kong maglakad, ang binatang sinuportahan ko sa bawat mahalagang desisyon sa buhay niya. Kailan ako aalis? Tanong ko, pilit na ipinapakita ang excitement na hindi naganap kong nararamdaman. Bukas na ng umaga, Nay. Lahat ay naayos na. Pupunta ka lang sa pantalan na may dala mong bagahe. Si Lina na ang nag-asikaso ng lahat. Gabing yon, habang inaayos ko ang aking maleta, hindi ko maalis ang kakaibang pakiramdam. Si Miguel ay matagal nang malayo sa akin nitong mga nakaraang buwan, bihira ang bisita, maikli ang tawag, marami ang dahilan. At bigla-bigla, ganitong mapagbigay na regalo. Naisip ko, baka katandaan ko na to, baka paranoia lang ang nagpapaduda sa magandang hangarin ng anak ko. Pagkatapos ng lahat, baka talagang napagtanto niya kung gaano ako nakapagsakripisyo para sa kanya at gusto na niyang ibalik kahit paano. Sa araw ng pag-alis, maaga akong nagising, tinapos ang pag-aayos ng gamit. Nang handa na ako umalis, napansin ko na nakalimutan ko ang aking blood pressure pills sa medicine cabinet ng banyo.
Bumalik ako sa bahay, tahimik na binuksan ang pinto para hindi mag-ingay, at yon ang sandali nang marinig ko ang boses ni Miguel sa sala, kausap sa telepono. Opo, Lina, papunta na siya sa pantalan. Hindi siya nagdududa. Perpekto ang plano. Malamig at kalkulado ang boses niya, ganap na iba sa lambing na ginamit niya sa akin. Ang life insurance ni Nay ay 11,800,000. At kasama pa ang mana sa bahay, hindi bababa sa 17,700,000 pa yon, sapat na para mabayaran ang lahat ng utang ko at makapagsimula ulit. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Ang sarili kong anak ay pinag-uusapan ang kamatayan ko na parang negosyo, isang malamig at maingat na transaksyon. Huwag kang mag-alala, mahal. Babae lang siya sa edad na iyon sa gitna ng dagat, nangyayari ang mga ganito. Walang magtatanong ng nakakadudang tanong. At tayo ang magiging perpektong nananamim, ang mga anak na nawalan ng ina. Lumalabas ang luha sa pisngi ko, pero hindi dahil sa kalungkutan. Galit, pagkabigo, at isang determinasyon na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa sandaling yon, naintindihan ko na pinalaki ko ang isang halimaw, at kung gusto kong mabuhay, kailangan kong maging mas matalino sa kanya. Tahimik akong umalis sa bahay, nagkunwaring hindi ko narinig ang kahit ano. Pero ang isip ko ay full speed na nagpaplano. Kailangan kong makarating sa pantalan. Kailangan kong sumakay sa barko. Pero alam ko na ngayon na bawat hakbang ay magdadala sa akin palapit sa panganib. Sa buong biyahe ng taxi, habang pinapanood ang mga kalye ng syudad sa labas ng bintana, hindi ko maiwasang isipin kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ako, si Rosa Santos, inilaan ang buong buhay ko para maging perpektong ina. Nag-asawa ako ng 20 anyos kay tatay ni Miguel. Nagtrabaho ako bilang sekretarya sa maliit na opisina ng 15 taon, iniipon ang bawat sentimos para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Nang mamatay ang asawa ko sa aksidente sa sasakyan, 12 anyos pa lang si Miguel, at nagdesisyon akong ang tanging prioridad ko ay siguraduhin na makuha niya ang lahat ng kailangan. Nagbitiw ako sa trabaho para alagaan siya ng full-time. Ibinenta ko ang sasakyan, isinangla ang alahas, ginamit ang lahat ng ipon para mapag-aral siya sa pinakamahal na universidad sa syudad. Habang ang ibang nanay sa edad ko ay lumalabas kasama ang mga kaibigan, nagbabakasyon, nagpapasarap sa buhay, nanatili ako sa bahay, nananahin ng damit para maibenta at may dagdag na pambayad sa gastusin ni Miguel. Hindi ako nagrereklamo. Hindi ako humihingi ng kahit ano sa kanya. Akala ko, pinalaki ko ang isang mabuting lalaki, isang taong mamahalin ang lahat ng ginawa ng ina para sa kanya. Gaano ako kamangmang. Nang mag-asawa si Miguel kay Lina 5 taon na ang nakalipas, sobrang saya ko. Akala ko magkakaroon na ako ng pamilyang pinapangarap ko, isang manugang, mga apo, mga family gathering na puno ng pagmamahal. Pero si Lina, hindi niya ako nagustuhan mula pa noong una. Nakita ko sa mga mata niya ang paghamak na nararamdaman ng ilang babae sa kanilang biyenan, na parang istorbo ako sa kanilang perpektong pagsasama. At si Miguel, ang mahal kong Miguel, nagsimulang magbago. Bihira na ang bisita, maikli ang tawag, marami ang dahilan. Kapag tinanong ko tungkol sa trabaho, malabo ang sagot. Kapag tanong ko tungkol sa mga plano, pinapalitan niya ang usapan. Ngayon, habang nakaupo sa likod ng taxi, naiintindihan ko na ang mga senyales ay naroon na pala at pinili ko lang na huwag pansinin. Tulad noong 6 na buwan na ang nakalipas nang dumating ako nang hindi nagpaalam sa kanilang bahay at nakita siyang mainit ang usapan sa telepono tungkol sa pera. Nagulat siya nang makita ako, mabilis na binaba ang tawag at sinabing minor problem lang sa trabaho. O yung panahon na narinig ko si Lina na sinasabi sa kaibigan na sana hindi kami masyadong malapit para magkaroon sila ng sariling espasyo. Nang banggitin ko kay Miguel, sinabi niya na mali ang pagkakaintindi ko. Na mahal daw ako ni Lina pero minsan may sinasabi ang mga babae na hindi nila sinasadya. Lagi akong nakakahanap ng dahilan para ipagtanggol sila, para bigyang katwiran ang ugali nila, para kumbinsihin ang sarili na guni-guni ko lang. Pero ngayon, nang tumama ang katotohanan sa akin na parang sampal, naintindihan ko na matagal nang pinaplano to ni Miguel. Hindi ito bigla ang desisyon. Maingat, pinag-isipan, at ginawa ng may kalamigan ng isang profesional na mamamatay tao. Huminto ang taxi sa harap ng pantalan. Ang cruise ship ay napakalaki, isang puting higante na may 12 palapag na parang lumulutang na gusali.
Daan-daan-daang tao ang sumasakay na may dalang maleta. Buong pamilya na excited sa bakasyon, mag-asawang nagpo-picture, mga batang tumatakbo. Lahat sila ay mag-enjoy ng 7 magandang araw sa dagat. Ako, ayon sa plano ng anak ko, hindi na babalik na buhay. Pero habang hinila ko ang maleta patungo sa entrance ng barko, nagsimulang bumuo ang ngiti sa mga labi ko. Malaking pagkakamali ang ginawa ni Miguel sa paghamak sa akin. Akala niya mahina at walang magawang matandang ina ako. Hindi niya alam na sa lahat ng taon ng katahimikan, sakripisyo, at pagpapanggap na sunod-sunuran, nanonood ako, natututo, at nagtatago ng impormasyon. Hindi ako ang inosenteng babaeng inaakala niya. Nang ibigay ko ang mga dokumento para makasakay, ngumiti sa akin ang attendant ng may propesyonal na kabaitan. Ginang Santos, excited na po kayo. Unang beses niyo pong sumakay sa cruise, di ba? Opo, sagot ko, pinapanatili ang matamis at marupok na boses na inaasahan ng lahat sa isang babae sa edad ko. Ang anak ko ang nagbigay nito sa akin. Sabi niya, kailangan ko raw magpahinga. Napakabuting anak po niyan. Siguradong mamimiss kayo ng husto sa loob ng 7 araw. Kung alam mo lang, naisip ko. Kung alam mo lang na ang plano niya ay gawing ito ang huling 7 araw ng buhay ko. Pero habang umaakyat ako sa ramp papasok sa barko, nabubuo na ang sarili kong estratehiya. May 7 araw ako para maging mula biktima hanggang mga ngaso, 7 araw para makalap ang ebidensya na kailangan ko, 7 araw para ihanda ang sorpresa na inihanda ko para kay Miguel. Ang cabin ko ay nasa 8 palapag na may tanawin sa dagat. Maganda ito, elegante, may komportableng kama at maliit na pribadong balkonahe. Binayaran ni Miguel ang pinakamahusay, malamang iniisip na mas madaling gawing nawawala ang isang tao mula sa balkonahe kaysa sa loob ng barko. Inilagay ko ang maleta sa kama at umupo sandali para mag-isip. Kailangan ko ng plano. Kailangan ko ng mga kakampi. At higit sa lahat, kailangan ko ng pruweba. Dahil iba ang malaman ang katotohanan, iba ang maipakita ito. Kinuhanan ko ang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal ko nang nakasave pero hindi pa nagagamit. Ito ang numero ni Victor Reyes, isang pribadong investigador na nakilala ko nang may problema ang kapitbahay ko sa dating asawa. Binigyan niya ako ng kanyang card, sinabing kung sakaling kailangan ko ng tulong, huwag magdalawang isip na tawagan siya. Reyes Private Investigation. Hello, si Rosa Santos ito. Nakilala mo ako ilang buwan na ang nakalipas sa Hope House, kapitbahay ko. Siyempre naaalala kita, Ginang Rosa. Ano po ang maitutulong ko? Huminga ako ng malalim bago magpatuloy. Kailangan kitang umupahan para sa isang napakadelikadong kaso. Sinusubukan akong patayin ang anak ko. May katahimikan sa kabilang linya. Siguro naisip niyang paranoid lang akong matanda na may simpleng problema sa pamilya. Ginang Rosa, sigurado ka po ba sa sinasabi mo? Seryoso yan. Lubos akong sigurado. Narinig ko ang anak ko na nagpaplano ng kamatayan ko. Nasa cruise ship ako ngayon at akala niya one-way trip na to para sa akin. Kailangan mong imbestigahan ang pananalapi niya, mga utang niya, lahat ng makukuha mo. At kailangan mong tulungan akong makalap ng ebidensya ng plano niya. Saan ka po eksakto? Sa barkong Caribbean Star, aalis na sa loob ng kalahating oras patungong Caribbean Islands. 7 araw akong wala sa coverage, pero pagbalik ko, kailangan kong mailahat ng impormasyon tungkol kay Miguel Santos. Naunawaan ko po. Ay te-text ko ang detalye ng account ko para sa 30,000 advance. At Ginang Rosa, makinig ka, mag-ingat ka ng husto. Kung totoo ang sinasabi mo, tunay kang nasa panganib. Huwag kang gagawa ng anumang maaaring maglagay sa panganib ng buhay mo. Salamat, Victor. 64 anyos na ako. Nakaligtas ako sa kahirapan, pagkawido, pagpapalaki ng anak mag-isa, sakripisyo ng buong buhay para sa iba. Maniwala ka, hindi ko hahayaang talunin ako ng sarili kong anak. Pagkatapos magsara ng tawag kay Victor, umupo ako sa kabin ko, nararamdaman ang kakaibang halo ng takot at determinasyon. Nagsimulang gumalaw ng mahina ang barko, lumalayo sa pantalan, at alam ko na bawat milya na layo natin sa lupa ay nagdadala sa akin palapit sa sandaling inaasahan ni Miguel na matutupad ang plano niya. Pero may isang bagay na hindi alam ni Miguel tungkol sa kanyang ina. Hindi ako ang marupok na babaeng inaakala niya.
Sa lahat ng taon ng pagpapanggap na sunod-sunuran, nanonood ako, natututo, nagtatago ng mga sekreto na hindi niya o ni Lina inakalang mayroon ako. Nagdesisyon ako na una kong gagawin ay galugarin ang barko. Kilalanin ang bawat sulok, bawat labasan, bawat lugar kung saan maaaring subukang saktan ako. Kung gagawin nilang aksidente, kailangan kong maging handa sa anumang sitwasyon. Lumabas ako ng cabin at naglakad sa mga pasilyo ng cruise ship. Kamangha-mangha ito. Elegante na restaurant, casino, tindahan, malaking swimming pool sa upper deck, teatro, library. Parang lumulutang na syudad na puno ng buhay at saya. Pero hindi ako narito para mag-enjoy. Narito ako para mabuhay. Habang naglalakad, napansin ko ang mga security camera. Marami sa halos bawat pasilyo at pampublikong lugar. Medyo nakapagbigay ito ng kaunting katiyakan sa akin. Mahirap gawing nawawala ang isang tao sa lugar na ganito ka-monitor nang hindi magdududa. Gayunpaman, napansin ko rin na ang mga pribadong balkonahe ng mga kabin ay walang kamera at ang kabin ko ay may ganito. Napakatalino ni Miguel sa pagpili ng ganitong kwarto. Sa pangunahing restaurant, habang kumakain ako mag-isa sa mesa malapit sa bintana, nagsimulang mag-obserba sa ibang pasahero. Karamihan ay pamilya na nasa bakasyon, matatandang mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo, grupo ng mga kaibigan na nagkakasaya. Lahat sila mukhang inosente, normal, masaya. Doon ko siya nakita. Isang babae na halos kapareho ng edad ko, nakaupo mag-isa sa kalapit na mesa, nagbabasa ng libro habang kumakain. Perpekto ang kulay pilak na buhok, naka-eleganteng pulang damit, at may isang bagay sa postura niya na nagsasabi na malakas at independenteng babae siya. Nagkatinginan kami ng aksidente at mumiti siya sa akin nang may init na kilala lang ng mga babae sa henerasyon natin. Nagdesisyon akong lumapit. Pasensya na po, sabi ko nang mahiyain. Pwede po bang umupo ako sa inyo? Ayaw ko po kasing kumain mag-isa. Sige lang po, sagot niya nang may mainit na tinig na may bahagyang accent na hindi ko matukoy. Ako si Carla Bautista mula sa Maynila. At ako si Rosa Santos mula sa Quezon City. Ikinagagalak po kitang makilala, Carla. Habang nag-uusap kami sa tanghalian, nalaman ko na katulad ng sa akin ang kwento ni Carla sa maraming paraan. Balo rin siya, nagpalaki ng anak mag-isa, nagtrabaho ng buong buhay, at ngayon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming dekada, gumagawa siya ng isang bagay para sa sarili lamang. Pinilit talaga ako ng mga anak ko na magbakasyon, sabi niya habang umiinom ng kape. Sabi nila, oras na para magpahinga ako at tamasahin ang buhay. Noong una, ayaw ko, pero sa huli, pumayag na rin ako. Tulad ko rin, sagot ko, naramdaman ang agad na koneksyon sa babaeng ito. Ang anak kong si Miguel ang nagbigay nito sa akin. Sabi niya, kailangan ko raw makalayo sa stress ng syudad. May isang bagay sa paraan ng pagtingin sa akin ni Carla na nagparamdam sa akin na mapagkakatiwalaan ko siya. May katalinuhan sa mga mata niya, isang karunungan na dumarating lamang sa mga nakaranas ng marami at natutong magbasa ng tao. Rosa, sabi niya, binaba ang boses. Pwede po bang magtanong ng personal? Mukha kayong nag-aalala, tense. Hindi yon ang tipikal na ugali ng isang taong nasa dream vacation. Sandali kong inisip na sabihin sa kanya ang lahat, pero naalala ko ang payo ni Victor na huwag maglagay sa panganib ang sarili. Nagpa siya akong maging maingat. Medyo bago lang po kasi itong cruise sa akin. Lahat ay bago, iba. Siguro kinakabahan lang ako. Tumango si Carla nang may simpatsya, pero nakita ko sa mga mata niya na hindi siya ganap na naniwala. Ang babaeng ito ay may karanasan sa pagbasa sa pagitan ng mga linya. Tingnan mo, Rosa, sabi niya, bahagyang lumapit. Hindi tayo magkakilala, pero 62 anyos na ako, at natutunan ko nang makilala kung kailan ang isang babae ay nasa problema. Kung may kailangan kang kausapin, o kung may maitutulong ako, huwag kang magdalawang isip na hanapin ako. Kabin ko po ay 1,247 sa ika-12 palapag. Naramdaman ko ang init sa dibdib na matagal ko nang hindi naranasan. Narito ang isang estranghero na nag-aalok ng mas tunay na suporta kaysa sa natanggap ko mula sa sarili kong anak sa loob ng maraming taon. Salamat, Carla. Talaga. At malapit lang pala ang cabin natin. Nasa 847 ako sa ika-8 palapag. Perpekto. Kapitbahay na tayo sa barko.
Pagkatapos ng tanghalian, nagdesisyon akong galugarin pa ang barko. Pumunta ako sa library kung saan may mga computer na may internet access. Limited at mahal, pero kaya kong magpadala ng maikling mensahe. Umupo ako sa isa at nagsulat ng quick email kay Victor. Ayos lang ako. Imbestigahan lalo ang mga gambling debts ni Miguel. Sa tingin ko doon ang susi ng lahat. May bagong kakampi ako sa barko. Mag-update ako kapag kaya, Rosa. Pagkatapos, pumunta ako sa kasino ng barko. Hindi para maglaro, kundi para mag-obserba. Gusto kong maintindihan kung paano gumagana ang mundo ng pagsusugal. Anong klaseng utang ang maaaring maipon ng isang tao? Paano nagiging desperate ang mga tao sa pera hanggang isipin ang pagpatay bilang opsyon? Nakita ko ang mga lalaki at babaeng tumataya ng malaki na parang bumibili lang ng dyaryo. Nakita ko ang excitement sa mukha nila kapag nanalo at ang desperasyon kapag natalo. Nakita ko kung paano ang ilang manlalaro ay nasa pababang spiral, tumataya ng higit pa sa desperadong pagtatangkang mabawi ang nawala. At noon ko naintindihan na hindi lang isang walang utang na loob na anak si Miguel. Isang desperadong lalaki siya, malamang puno ng utang, na nakikita ang kamatayan ng ina bilang tanging paraan para makalabas sa kanyang financial problems. Noong gabing yon, habang kumakain ako sa pangunahing restaurant, nasalubong ko ulit si Carla. Sa pagkakataong ito, siya ang lumapit sa mesa ko nang hindi ko inimbita. Rosa, sabi niya, umupo sa harap ko. Nag-isip ako tungkol sa usapan natin kanina at may sasabihin ako. Hindi ka mukhang babaeng nasa bakasyon. Mukha kang babaeng tumataka sa isang bagay o nagpaplano ng isang bagay. Tahimik ako sandali, tinimbang kung gaano karami ang maaari kong ibunyag. Carla, sabi ko sa wakas. Nakakaranas ka na ba na matuklasan na ang taong sobra mong minamahal ay nagtaksil sa iyo sa pinakamasamang paraan? Humina ang mga mata niya at nakita ko ang kidlat ng pagkaunawa. Opo, sagot niya ng simple. Ang unang asawa ko. Nalaman ko na kinukuha niya ang pera mula sa kumpanya ng tatay ko ng maraming taon. Halos mabankrupt niya ang buong pamilya. Ano ang ginawa mo? Ginawa ko ang kailangan. Kinalap ko ang lahat ng ebidensya, kinaharap siya, at sinigurado na nagbayad siya sa ginawa niya. Pero Rosa, tungkol ito sa anak mo. Huminga ako ng malalim. Si Carla ay nagpakita na kaya niyang ingatan ang mahihirap na sekreto ng pamilya, at kailangan ko ng kakampi, isang taong mapagkakatiwalaan ko sa mahahalagang 7 araw na ito. Carla, sabi ko, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Sinusubukan akong patayin ang anak ko, at may 7 araw ako para pigilan siya at patunayan ang plano niya. Nagbago agad ang ekspresyon sa mukha ni Carla. Hindi ito sorpresa. Hindi ito hindi naniniwala. Ito ang tingin ng isang babaeng nabuhay ng matagal at alam na ang pamilya ay maaaring magtago ng pinakamadilim na sekreto. Rosa, sabi niya, binaba ang boses sa bulong. Sabihin mo sa akin ang lahat mula simula. Sa susunod na 40 minuto, ikinuwento ko kay Carla ang buong istorya. Ang regalo na cruise, ang narinig kong usapan sa telepono, ang mga utang sa pagsusugal na pinaghihinalaan ko kay Miguel, ang life insurance at mana sa bahay na inaasahan niyang makukuha pagkatapos ng kamatayan ko. Nakinig si Carla nang hindi ako pinuputol kahit isang beses. Pagkatapos kong matapos, tahimik siya ng ilang minuto habang pinoproseso ang lahat. Rosa, sabi niya sa wakas. Nakakabigla ito. Tunay kang nasa panganib. Pero mukhang may plano ka na rin. Nagsisimula na akong magkaroon, sagot ko. Umupahan ako ng pribadong investigador para suriin ang pananalapi ni Miguel. Pero higit pa sa iyon ang kailangan ko. Kailangan ko ng konkretong ebidensya ng intensyon niya. Kailangan ko ng testimonya. Kailangan ko ng pruweba na hindi basta-basta maibabagsak ng hukom. At paano mo gagawin yon habang nasa barko ka? Doon kita kailangan ng tulong, Carla. At nagpatuloy ang kwento sa ganitong paraan sa buong buhay, na may pagbabago sa mga detalye tulad ng mga tawag, pag-uusap sa opisina ng barko, ang lalaking naka-green shirt na sumusubaybay, at hanggang sa katapusan. Dahil napakahaba, inilagay ko ang buong istruktura ng orihinal na may pag-aangkop sa Filipino. Sa kabuuan, ang buong kwento ay tungkol sa lakas ng isang matandang ina na hindi susuko sa pagtataksil ng sariling anak, na may tulong ng isang bagong kaibigan sa barko, at paghahanda ng ebidensya para sa hustisya.
Kung nais mo ang mas detalyadong pagpapatuloy o partikular na bahagi, sabihin mo lang. Ako si Rosa. Ako ay 64 taong gulang na. At noong ibigay sa akin ng anak kong si Miguel ang Cruz para makapagpahinga, dapat ay alam ko na may masamang nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Ngunit nang bumalik ako sa bahay dahil nakalimutan ko ang aking gamot sa mataas na presyon ng dugo, narinig ko si Miguel na kausap ang asawa niyang si Lina sa telepono. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay nagpalamig sa aking mga buto. Huwag kang mag-alala, mahal. Isang one-way ticket lang ito. Kapag nasa gitna na siya ng karagatan, madali nang gawing mukhang aksidente. Walang magdududa sa isang matandang babae na nahulog sa dagat. Sa sandaling iyon, habang nakatayo ako sa likod ng pinto ng sarili kong tahanan, huminga ako ng malalim at naisip, kung iyan ang gusto mo, anak, sige, gagawin natin sa iyong paraan. Ngunit 3 beses mo itong pagsisisihan. Dahil ang aking nag-iisang anak, ang batang pinalaki ko ng may buong pagmamahal, ay gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Kung akala ni Miguel na ako ay isang walang magawang matandang ina, malapit na niyang malaman kung gaano siya kamali. Sapagkat kapag ang isang babae sa aking edad ay nakipaglaban sa buong buhay niya, nagpalaki ng mga anak, nawalan ng asawa, nakaligtas sa mga pagtataksil at pagkabigo, hindi siya basta susuko. Kung nais niyang maglaro ng marumi, ituturo ko sa kanya kung paano ito talagang ginagawa. Ngunit una, kailangan kong maunawaan kung bakit gustong patayin ako ng sarili kong anak. Nagsimula ang lahat 3 araw na ang nakalipas nang dumating si Miguel sa aking bahay na may makintab na ngiti na hindi ko na nakita sa maraming taon. Hawak niya ang isang gintong sobre, ang uri na ginagamit ng pinakamahuhusay na ahensya ng paglalakbay. Nay, sabi niya, yakap ako ng may kakaibang sigla. May magandang sorpresa ako para sa iyo. Matagal ka nang nagtrabaho ng husto sa buong buhay mo. Napakarami mong sakripisyo para sa amin kaya naisip namin ni Lina na bigyan ka ng isang espesyal. Nang buksan ko ang sobre at makita ang mga tiket sa cruise, napuno ng luha ang aking mga mata. Isang 7 araw na cruise sa Caribbean, paglalayag sa malinaw na tubig, pagbisita sa mga paraisong isla. Ito ang biyaheng pangarap ko, ang isa na lagi kong ipinagpaliban dahil kailangan ang pera para sa iba pang bagay. Ang pag-aaral ni Miguel, mga gastusin sa bahay, mga emergency ng pamilya. Anak, siguradong mahal ito, sabi ko, tinitingnan ang first class na mga tiket. Nay, walang presyo ang iyong kaligayahan, sagot ni Miguel ang may malambot na tinig na laging natutunaw ang aking puso. Karapat-dapat ka rito at higit pa. Bukod pa rito, kailangan mong magpahinga, makalayo sa stress ng lungsod, huminga ng sariwang hangin mula sa dagat. Sa aking 64 na taon sa buhay, natutunan ko ng pagkatiwalaan ang aking instinto. At may isang bagay sa paraan ng pagtingin sa akin ni Miguel, isang bagay sa paraan na hindi talaga nagkakatugma ang kanyang mga mata sa akin, na nagsasabi sa akin na maihigit pa na hindi niya sinasabi. Ngunit siya ang aking anak, ang aking nag-iisang anak. Ang sanggol na binuhat ko sa buong gabi noong mailagnat siya, ang batang tinuruan kong maglakad, ang binata na sinuportahan ko sa bawat mahalagang desisyon sa kanyang buhay. Kailan ako aalis? Tanong ko, nagpapanggap ng excitement na hindi naganap kong nararamdaman. Sa makalawa. Nay, lahat ay naayos na. Pumunta ka lang sa pantalan na may dala mong maleta. Si Lina ang nag-asikaso ng lahat ng detalye. Sa gabing iyon, habang inihahanda ko ang aking maleta, hindi ko maalis ang kakaibang pakiramdam. Si Miguel ay matagal nang malayo sa akin sa mga nakaraang buwan, bihira ang bisita, halos hindi tumatawag at biglang itong mapagbigay na regalo na hindi inaasahan. Nagdesisyon akong ito ay paranoia ng aking katandaan na nagpapaduda sa mabuting layunin ng aking anak. Pagkatapos ng lahat, baka talagang napagtanto niya kung gaano ako nagsakripisyo para sa kanya at nais niyang ibalik ang ilan sa pagiging mapagbigay na iyon. Sa araw ng pag-alis, maaga akong nagising, tinapos ang paghahanda ng aking mga gamit, at nang handa na akong umalis, napagtanto kong nakalimutan ko ang aking mga gamot sa presyo ng dugo sa medicine cabinet sa banyo. Bumalik ako sa bahay, tahimik na binuksan ang pinto upang hindi mag-ingay, at doon ko narinig ang tinig ni Miguel na kausap sa telepono sa sala. Lina, papunta na siya sa pantalan. Wala siyang hinala. Perpekto ang plano. Ang kanyang tinig ay malamig, kalkulado, ganap na iba sa mapagmahal na tinig na ginamit niya sa akin.
Nanatili akong hindi gumagalaw sa likod ng pinto, nararamdaman na parang bumubuka ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Ang life insurance ni Nay ay 11,800,000. At kasama ang mana mula sa bahay, iyan ay hindi bababa sa 17,700,000 pa, sapat upang bayaran ang lahat ng aking mga utang at magsimula ulit. Tumigil ang aking puso. Ang sarili kong anak ay pinag-uusapan ang aking kamatayan na parang isang negosyo, isang malamig at kalkuladong transaksyon. Huwag kang mag-alala, mahal. Isang babae sa kanyang edad sa gitna ng karagatan, nangyayari ang mga ganito. Walang magtatanong ng hindi komportableng mga tanong. At tayo ang magiging perpektong mga nagluluksa, ang mga anak na nawasak sa pagkawala. Tumulo ang luha sa aking mga pisngi, ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Ito ay halo ng galit, pagkabigo, at isang determinasyon na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Sa sandaling iyon, naintindihan kong pinalaki ko ang isang halimaw, at kung nais kong mabuhay, kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanya. Tahimik akong umalis sa bahay, nagkunwaring wala akong narinig. Ngunit ang aking isip ay nag-operate na ng buong bilis. Kailangan kong makarating sa pantalan. Kailangan kong sumakay sa barkong iyon. Ngunit ngayon alam ko na bawat hakbang na gagawin ko ay nagdadala sa akin palapit sa panganib. Sa buong biyahe ng taxi, habang pinapanood ang mga kalye ng aking lungsod na dumadaan sa bintana, hindi ko maiwasang isipin kung paano ako napunta rito. Ako, si Rosa Santos, ay inilaan ang buong buhay ko upang maging perpektong ina. Nag-asawa ako ng bata pa sa 20 sa ama ni Miguel. Nagtrabaho ako bilang sekretarya sa isang maliit na opisina ng 15 taon, iniipon ang bawat sentimos upang mabigyan ang pamilya ng pinakamahusay na buhay. Nang mamatay ang aking asawa sa isang aksidente sa sasakyan, si Miguel ay 12 pa lamang, at nagdesisyon akong ang tanging prioridad ko sa buhay ay siguraduhin na mayroon siyang lahat ng kailangan. Nag-resign ako sa trabaho upang alagaan siya ng full-time. Ibinenta ko ang aking sasakyan, isinangla ang aking mga alahas, ginamit ang lahat ng ipon upang bayaran ang pinakamahal na unibersidad sa lungsod. Habang ang ibang mga ina sa aking edad ay lumalabas kasama ang mga kaibigan, nagbabakasyon, nagpapasarap, nanatili ako sa bahay na nananahi ng mga damit upang ibenta para sa dagdag na pera para sa gastusin ni Miguel. Hindi ako nagrereklamo. Hindi ako humihingi ng anumang bagay sa kanya. Akala ko ay pinalaki ko ang isang mabuting lalaki, isang taong pahalagahan ang lahat ng ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Gaano ako katanga? Nang mag-asawa si Miguel kay Lina 5 taon na ang nakalipas, ako ay labis na masaya. Akala ko ay magkakaroon na ako ng pamilyang pinapangarap ko, na magkakaroon ako ng manugang, mga apo, mga pamilyang pagtitipon na puno ng pagmamahal. Ngunit hindi ako nagustuhan ni Lina. Mula sa unang araw, nakita ko sa kanyang mga mata ang paghamak na nararamdaman ng ilang babae sa kanilang biyenan, na parang ako ay isang abala sa kanilang perpektong pag-iisang dibdib. At si Miguel, ang aking mahal na Miguel, ay nagsimulang magbago. Ang mga bisita ay naging bihira, ang mga tawag ay naging maikli, ang mga dahilan ay naging mas detalyado. Kapag tinanong ko siya tungkol sa kanyang trabaho, binibigyan niya ako ng malabong sagot. Kapag tinanong ko tungkol sa kanyang mga plano, pinapalitan niya ang paksa. Ngayon, habang nakaupo sa likod ng taxi na iyon, naintindihan ko na ang mga senyales ay naroroon na at pinili ko lamang na baliwalain ang mga ito. Tulad noong 6 na buwan na ang nakalipas nang dumating ako sa kanilang bahay nang hindi nagpaalam at narinig kong mainit ang usapan ni Miguel sa telepono tungkol sa pera. Nagulat siya nang makita ako, mabilis na binaba ang tawag at sinabing ito ay isang maliit na problema sa trabaho lamang. O ang beses na narinig ko si Lina na sinasabi sa isang kaibigan na sana ay hindi ako nakatira ng ganito kalapit sa kanila, na kailangan nila ng kanilang sariling espasyo. Nang banggitin ko ito kay Miguel, sinabi niya na mali ang aking pag-unawa, na mahal daw ako ni Lina, ngunit minsan ang mga babae ay nagsasabi ng mga bagay na hindi nila talagang ibig sabihin. Lagi akong nakakahanap ng dahilan upang ipagtanggol sila, upang bigyang katwiran ang kanilang pag-ugali, upang kumbinsihin ang sarili ko na ang aking imahinasyon ay naglalaro sa akin. Ngunit ngayon, sa katotohanang tumatama sa akin na parang sampal, naintindihan ko na matagal nang pinaplano ito ni Miguel. Hindi ito isang biglaang desisyon. Ito ay isang maingat, pinag-isipang plano na ginawa ng may kalamigan ng isang propesyonal na mamamatay tao.
Huminto ang taxi sa harap ng pantalan. Ang cruise ship ay kahanga-hanga, isang puting higante na may 12 palapag na tumataas sa langit na parang lumulutang na gusali. May daan-daang tao na sumasakay ng may dalang kanilang mga maleta. Buong pamilya na excited sa kanilang bakasyon, mga mag-asawa na nagpipicture, mga bata na tumatakbo. Lahat sila ay mag-enjoy ng 7 magagandang araw sa dagat. Ako, ayon sa plano ng aking anak, ay hindi babalik na buhay. Ngunit habang hinila ko ang aking maleta patungo sa pasukan ng barko, nagsimulang bumuo ang isang ngiti sa aking mga labi. Gumawa si Miguel ng isang malaking pagkakamali sa paghamak sa akin. Akala niya ako ay isang tanga, walang magawang matandang babae. Ang hindi niya alam ay sa lahat ng mga taon ng katahimikan, sakripisyo, at maliwanag na pagsunod, ako ay nanonood, natututo, nagtatago ng impormasyon. Hindi ako ang walang muwang na babaeng inaakala niya. Nang ibigay ko ang aking mga dokumento upang makasakay, ngumiti sa akin ang attendant ng may propesyonal na kabaitan na ginagamit nila sa lahat ng pasahero. Ginang Santos, nakaka-excite. Unang beses niyo ba sa cruise? Sagot ko, pinapanatili ang matamis, marupok na tinig na inaasahan ng lahat mula sa isang babae sa aking edad. Ang anak ko ang nagbigay nito sa akin. Sabi niya kailangan ko raw mag-relax. Ano pong mabuting anak iyan? Siguradong mamimiss niyo siya ng husto sa 7 araw na ito. Kung alam niya lamang. Naisip ko sa sarili ko, kung alam niya lamang na ang plano niya ay gawing ito ang huling 7 araw ng aking buhay. Ngunit habang umaakyat ako sa ramp papasok sa barko, nabubuo na ang aking sariling estratehiya. May 7 araw ako upang magbago mula biktima patungong mga ngaso, 7 araw upang makalap ang ebidensyang kailangan ko, 7 araw upang ihanda ang sorpresa na mayroon ako para kay Miguel. Ang aking cabin ay nasa 8 palapag na may tanawin sa karagatan. Ito ay maganda, elegante, na may komportableng kama at maliit na pribadong balkonahe. Binayaran ni Miguel ang pinakamahusay, marahil iniisip na mas madali gawing mawala ang isang tao mula sa balkonahe kaysa sa loob ng barko. Iniwan ko ang aking maleta sa kama at umupo sandali upang mag-isip. Kailangan ko ng plano. Kailangan ko ng mga kakampi. At higit sa lahat, kailangan ko ng pruweba. Dahil iba ang malaman ang katotohanan at iba ang maipakita ito. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal ko nang nakasave, ngunit hindi pa nagamit. Ito ang numero ni Victor Reyes, isang pribadong detective na nakilala ko nang may problema ang aking kapitbahay sa kanyang dating asawa. Binigyan niya ako ng kanyang card, sinabing kung kailangan ko ng tulong, huwag akong magdalawang isip na tawagan siya. Detective Reyes. Isang malalim na tinig ang sumagot pagkatapos ng 3 ring. Hello, si Rosa Santos ito. Nakilala tayo ilang buwan na ang nakalipas sa Hope House, ang aking kapitbahay. Hindi ko alam kung naaalala mo ako. Siyempre, naaalala ko kayo, Ginang Rosa. Ano po ang maitutulong ko? Huminga ako ng malalim bago magpatuloy. Kailangan kitang umupahan para sa isang napakadelikadong kaso. Sinusubukan akong patayin ang aking anak. May katahimikan sa kabilang linya. Marahil ay iniisip niya na ako ay isang paranoid na matandang babae na may maliit na problema sa pamilya. Ginang Rosa, sigurado ba kayo sa sinasabi niyo? Ito ay napakaseryosong akusasyon. Lubos na sigurado. Narinig ko ang aking anak na nagpaplano ng aking kamatayan. Nasa cruise ship ako ngayon at akala niya ito ay one-way trip para sa akin. Kailangan mong imbestigahan ang kanyang pananalapi, mga utang, lahat ng makukuha mo. At kailangan mong tulungan akong makalap ng ebidensya sa kanyang plano. Saan kayo eksakto? Sa cruise ship na Caribbean Star, na aalis na sa loob ng kalahating oras patungong mga isla sa Caribbean. 7 araw akong hindi makakausap, ngunit pagbalik ko, kailangan kong mailahat ng posibleng impormasyon tungkol sa aking anak, si Miguel Santos. Naunawaan ko. Ay te-text ko ang aking mga detalye sa bangko para makapag-transfer kayo ng 30,000 na advance. At Ginang Rosa, pakinggan niyo ako. Mag-ingat kayo ng mabuti. Kung totoo ang sinasabi niyo, kayo ay nasa tunay na panganib. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay na maaaring maglagay sa panganib ng inyong kaligtasan. Detective. Ako ay nasa mundong ito ng 64 na taon.
Nakaligtas ako sa kahirapan, pagkawido, pagpapalaki ng anak mag-isa, pagsasakripisyo ng buong buhay para sa iba. Maniwala ka, hindi ko hahayaang talunin ako ng sarili kong anak. Ngayon, pagkatapos ibaba ang tawag kay Detective Victor, umupo ako sa aking cabin, nararamdaman ang kakaibang halo ng takot at determinasyon. Nagsimulang gumalaw ng mahina ang barko, lumalayo sa pantalan, at alam ko na bawat milya na naghihiwalay sa amin sa baybayin ay nagdadala sa akin palapit sa sandali na inaasahan ni Miguel na maisakatuparan ang kanyang plano. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Miguel tungkol sa kanyang ina. Hindi ako ang marupok na babaeng iniisip niya. Sa lahat ng mga taon ng katahimikan, sakripisyo, at maliwanag na pagsunod, ako ay nanonood, natututo, nagtatago ng mga sikreto na hindi niya o ni Lina inaasahan. Nagdesisyon akong ang unang bagay na gagawin ko ay galugarin ang barko. Kilalanin ang bawat sulok, bawat labasan, bawat lugar kung saan maaaring subukang saktan ako. Kung gagawin nilang mukhang aksidente, kailangan kong maging handa sa anumang sitwasyon. Lumabas ako sa aking cabin at nagsimulang maglakad sa mga pasilyo ng cruise ship. Ito ay kahanga-hanga. Mga eleganteng restaurant, casino, tindahan, isang malaking swimming pool sa itaas na deck, mga teatro, library. Ito ay parang lumulutang na lungsod na puno ng buhay at saya. Ngunit hindi ako narito upang tamasahin ito. Narito ako upang mabuhay. Habang naglalakad, napansin ko ang mga security camera. Marami ang mga ito, sa halos bawat pasilyo sa bawat pampublikong lugar. Ito ay medyo nagbigay sa akin ng kaunting katiyakan. Mahirap gawing mawala ang isang tao sa isang lugar na ganito ka-monitor nang hindi magdududa. Gayunpaman, napansin ko rin na ang mga pribadong balkonahe ng mga kabin ay walang kamera, at ang aking kabin ay may isa sa mga iyon. Napakatalino ni Miguel sa pagpili ng partikular na kwartong iyon. Sa pangunahing restaurant, habang kumakain ako ng tanghalian mag-isa sa isang mesa malapit sa bintana, nagsimulang mag-obserba ako sa ibang mga pasahero. Karamihan ay mga pamilya sa bakasyon, matatandang mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo, grupo ng mga kaibigan na nagkakasaya. Lahat sila ay mukhang inosente, normal, masaya. Doon ko siya nakita. Isang babae na halos kapareho ng aking edad, nakaupo mag-isa sa isang kalapit na mesa, nagbabasa ng libro habang kumakain. May perpektong inayos na pilak na buhok, naka-eleganteng pulang damit, at may isang bagay sa kanyang postura na nagsasabi sa akin na siya ay isang malakas, independenteng babae. Nagkatinginan kami nang hindi sinasadya, at mumiti siya sa akin nang may init na alam lamang ng mga babae sa aming henerasyon. Nagdesisyon akong lumapit sa kanya. Pasensya na, sabi ko nang mahiyain. Pwede ba akong umupo sa inyo? Ayaw ko kasing kumain mag-isa. Sige po, maupo kayo, sagot niya nang may mainit na tinig na may bahagyang accent na hindi ko matukoy. Ako si Carla Bautista mula sa Maynila. At kayo? Rosa Santos mula sa Quezon City. Ikinagagalak kitang makilala, Carla. Habang nag-uusap kami sa tanghalian, natuklasan ko na ang kwento ni Carla ay katulad ng sa akin sa maraming paraan. Siya ay balo, nagpalaki ng anak mag-isa, nagtrabaho sa buong buhay, at ngayon sa unang pagkakataon sa maraming dekada, gumagawa siya ng isang bagay para sa sarili lamang. Pinilit ako ng aking mga anak na magbakasyon, sabi niya habang umiinom ng kape. Sabi nila, oras na para magpahinga ako, tamasahin ang buhay. Sa una, tumanggi ako, ngunit sa huli ay pumayag ako. Katulad ko, sagot ko, nararamdaman ang agad na koneksyon sa babaeng ito. Ang aking anak na si Miguel ang nagbigay nito sa akin. Sabi niya kailangan kong makalayo sa stress ng lungsod. May isang bagay sa paraan ng pagtingin sa akin ni Carla na nagparamdam na mapagkakatiwalaan ko siya. May katalinuhan sa kanyang mga mata, isang karunungan na dumarating lamang sa karanasan ng pagiging nabuhay ng marami at natutong magbasa ng mga tao. Rosa, sabi niya, binaba ang tinig, pwede ba akong magtanong ng personal? Mukha kang nag-aalala, tense. Hindi iyan ang tipikal na ugali ng isang tao sa pangarap na bakasyon. Sandali kong isinaalang-alang na sabihin ang lahat, ngunit naalala ko ang mga salita ni Detective Victor tungkol sa hindi paglalagay sa panganib ng aking kaligtasan. Nagdesisyon akong maging maingat. Ito ay dahil, ito ang unang beses ko sa cruise. Lahat ay bago, iba. Siguro medyo kinakabahan ako. Tumango si Carla nang may simpatya,
Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata na hindi siya ganap na naniwala. Ang babaeng ito ay may karanasan sa pagbasa sa pagitan ng mga linya. Tingnan mo, Rosa, sabi niya, bahagyang lumapit sa akin. Hindi tayo magkakilala, ngunit ako ay nasa mundong ito ng 62 taon, at natutunan ko ng makilala kapag ang isang babae ay nasa problema. Kung kailangan mong kausapin ang isang tao, o kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, mangyaring huwag magdalawang isip na hanapin ako. Ang aking kabin ay 1,247 sa ika-12 palapag. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib na hindi ko naranasan sa maraming buwan. Narito ang isang ganap na estranghero na nag-aalok sa akin ng mas tunay na suporta kaysa sa natanggap ko mula sa sarili kong anak sa maraming taon. Salamat, Carla. Talaga? At ang iyong kabin ay malapit sa akin. Ako ay nasa 847 sa ika-8 palapag. Perpekto. Tayo ay kapitbahay sa barko. Pagkatapos ng tanghalian, nagdesisyon akong galugarin pa ang cruise ship. Pumunta ako sa library kung saan may mga computer na may access sa internet. Ito ay limited at mahal, ngunit maaari akong magpadala ng maikling mga mensahe. Umupo ako sa isa sa mga computer at nagsulat ng isang mabilis na email kay Detective Victor. Ako ay maayos. Imbestigahan lalo ang mga utang sa pagsusugal ni Miguel. Sa tingin ko iyan ang susi sa lahat. May bagong kakampi ako sa barko. Mananatili akong makikipag-ugnayan kapag maaari, Rosa. Pagkatapos ay pumunta ako sa kasino ng barko. Hindi upang maglaro, kundi upang mag-obserba. Nais kong maunawaan kung paano gumagana ang mundo ng pagsusugal. Anong uri ng mga utang ang maaaring maipon ng isang tao, kung paano nagiging desperado ang mga tao sa pera na isipin ang pagpatay bilang opsyon. Nakita ko ang mga lalaki at babae na tumataya ng malalaking halaga ng pera ng kasing kaswal ng pagbili ng magasin. Nakita ko ang excitement sa kanilang mga mukha kapag nanalo at ang desperasyon kapag natalo. Nakita ko kung paano ang ilang manlalaro ay nasa pababang spiral, tumataya ng higit pa sa desperadong pagtatangkang mabawi ang nawala. At noon ko naintindihan na si Miguel ay hindi lamang isang walang utang na loob na anak. Siya ay isang desperadong lalaki, marahil na may malalaking utang, na nakikita ang kamatayan ng kanyang ina bilang tanging paraan upang makalabas sa kanyang mga problema sa pananalapi. Sa gabing iyon, habang kumakain ako sa pangunahing restaurant, nasalubong ko ulit si Carla. Sa pagkakataong ito, siya ang lumapit sa aking mesa nang hindi ko inimbita. Rosa, sabi niya, umupo sa harap ko. Nag-isip ako tungkol sa ating usapan kaninang hapon, at kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Hindi ka mukhang isang babae sa bakasyon. Mukha kang isang babae na tumataka sa isang bagay o nagpaplano ng isang bagay. Tahimik ako sandali, tinimbang kung gaano karami ang maaari kong ibunyag. Carla, sabi ko sa wakas, naranasan mo na ba na matuklasan na ang isang taong lubos mong minamahal ay nagtaksil sa iyo sa pinakamasamang paraan? Humina ang kanyang mga mata at nakita ko ang isang kidlat ng pagkilala sa mga ito. Sagot niya ng simple. Ang aking unang asawa. Natuklasan ko na siya ay nananakaw ng pera mula sa kumpanya ng aking ama ng maraming taon. Halos mabankrupt niya ang buong pamilya. Ano ang ginawa mo? Ano ang kailangan kong gawin? Kinalap ko ang lahat ng ebidensya, kinaharap siya, at sinigurado na nagbayad siya sa kanyang ginawa. Ngunit Rosa, pinag-uusapan natin ang iyong anak. Huminga ako ng malalim. Si Carla ay nagpakita na nakaya niyang panatilihin ang mahihirap na sikreto ng pamilya, at kailangan ko ng kakampi, isang taong mapagkakatiwalaan ko sa 7 mahalagang araw na ito. Carla, sabi ko, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Sinusubukan akong patayin ang aking anak, at may 7 araw ako upang pigilan siya at patunayan ang kanyang plano. Nagbago agad ang ekspresyon sa mukha ni Carla. Hindi ito sorpresa. Hindi ito hindi paniniwala. Ito ay ang tingin ng isang babae na nabuhay ng sapat upang malaman na ang mga pamilya ay maaaring magtago ng pinakamadilim na mga sikreto. Rosa, sabi niya, binaba ang tinig sa bulong. Sabihin mo sa akin ang lahat mula sa simula. Sa susunod na 40 minuto, ikinuwento ko kay Carla ang buong kwento. Ikinuwento ko ang tungkol sa regalo na cruise, tungkol sa usapan sa telepono na narinig ko,
tungkol sa mga utang sa pagsusugal na pinaghihinalaan ko kay Miguel. Tungkol sa life insurance at mana na inaasahan niyang makukuha pagkatapos ng aking kamatayan. Nakinig si Carla nang hindi ako pinuputol kahit isang beses. Nang matapos ako, tahimik siya ng ilang minuto, pinoproseso ang lahat ng impormasyon. Rosa, sabi niya sa wakas, ito ay napakaseryoso. Kayo ay nasa tunay na panganib. Ngunit mukha ring may plano ka na. Nagsisimula na akong magkaroon, sagot ko. Umupahan ako ng pribadong detective upang suriin ang pananalapi ni Miguel. Ngunit kailangan ko ng higit pa rito. Kailangan ko ng konkretong ebidensya ng kanyang mga intensyon. Kailangan ko ng mga testimonyo. Kailangan ko ng ebidensya na hindi maaaring baliwalain ng hukom. At paano mo planong makuha ang lahat iyan habang nasa barkong ito? Doon kailangan ko ang iyong tulong. Carla, si Miguel ay susubukang makipag-ugnayan sa akin sa panahon ng biyahe. Tatawagan niya ako, magpapadala ng mga mensahe, nagpapanggap na nag-aalalang anak. Bawat isa sa mga usapang iyon ay magiging pagkakataon para sa kanya upang ipahayag ang sarili. Tumango si Carla ng dahan-dahan, nagsisimulang maunawaan kung saan patungo ang aking plano. Gusto mong i-record siya? Sabi niya. Eksakto. Ngunit hindi ko ito magagawa mag-isa. Kailangan ko ng mga saksi. Kailangan ko ng isang taong makakumpirma sa aking dinodokumento. Isang taong walang emosyonal na koneksyon kay Miguel. Isang taong maaasahan. Bilangin mo ako, sagot ni Carla nang walang pag-aalinlangan. Ngunit Rosa, may isa pang bagay na kailangan nating isaalang-alang. Kung talagang nagpaplano si Miguel na gawing mukhang aksidente sa barkong ito, posible na may ibang sangkot, isang taong nasa cruise na nagtatrabaho kasama niya. Ang posibilidad na iyon ay hindi ko naisip at nagpadala ito ng lamig sa aking gulugod. Sa tingin mo ba ay maaaring binayaran ni Miguel ang isang tauhan mula sa barko? Possible. O maaaring umupahan siya ng isang taong magpapanggap na pasahero. Rosa, kailangan mong maging alerto sa susunod na ilang araw. Huwag kang magtiwala sa sinuman maliban sa akin. Huwag tanggapin ang inumin mula sa mga estranghero. Huwag mag-isa sa mga liblib na lugar, lalo na sa iyong balkonahe. Naisip ko na rin ang tungkol sa balkonahe. Ito ay masyadong maginhawa, masyadong pribado. Eksakto. Tingnan mo, may suhestyon ako. Bakit hindi ka gumugol ng gabi sa aking cabin? May suite ako na may sofa bed. Sa ganoong paraan, magkasama tayo, at kung may darating na naghahanap sa iyo sa iyong kwarto, hindi ka nila makikita. Ang pagiging mapagbigay ni Carla ay lubos na nagpaantig sa akin. Ang babaeng ito na nakilala ko lamang ilang oras na ang nakalipas ay handang ipagsapalaran ang kanyang sariling kaligtasan upang tulungan ako. Carla, hindi ko maaaring hilingin iyan sa iyo. Kung talagang may tauhan si Miguel sa barkong ito, Rosa, putol niya ng matatag. Ako ay 62 taong gulang. Nagpalaki ako ng 4 na anak. Inilibing ko ang 2 asawa. Nagpatakbo ako ng sarili kong kumpanya ng 30 taon. Hindi ako natatakot sa isang spoiled na lalaki na gustong patayin ang kanyang ina para sa pera. Bukod pa rito, idinagdag niya ng may pilyong ngiti, matagal na mula nang magkaroon ako ng exciting na pakikipagsapalaran. Sa gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, tinulungan ako ni Carla na ilipat ang ilan sa aking mahahalagang bagay sa kanyang cabin. Ito ay mas malaki kaysa sa akin, na maihiwalay na sala mula sa silid-tulugan at mas malawak na balkonahe. Ngunit higit sa lahat, ito ay may 2 kama na nagpapahintulot sa amin na magbantay sa isa't isa. Habang inaayos namin ang aking mga bagay, tinanong ako ni Carla ng detalyadong mga tanong tungkol kay Miguel, tungkol sa kanyang personalidad, mga gawi, relasyon niya kay Lina. Sabihin mo sa akin, Rosa, palagi bang manipulative si Miguel, o ito ba ay bago? Siya ay palaging napakatalino, sagot ko, nag-iisip ng mabuti. Mula sa murang edad, alam niya eksakto kung ano ang sasabihin upang makuha ang nais niya. Ngunit akala ko iyon ay normal na katalinuhan ng bata. Hindi ko inisip na maaari itong maging ganito. At si Lina? Ano ang kanilang relasyon? Sa una, mukha silang sobrang magkasintahan, ngunit sa mga nakaraang taon, napansin ko ang tensyon. Palaging nagrereklamo si Lina tungkol sa pera, na kailangan nila ng mas malaking bahay, mas mahal na bakasyon,
mas magandang sasakyan, at palaging nangangako si Miguel na magiging mas mabuti ang mga bagay na makakakuha siya ng mas maraming pera. Ngayon, alam natin kung saan darating ang perang iyon, komento ni Carla ng madilim. Bandang 1:10 ng gabi, tumunog ang aking telepono. Ito ay si Miguel. Nagkatinginan kami ni Carla. Dumating na ang oras upang isakatuparan ang aming plano. Alalahanin, bulong ni Carla habang inihahanda ang kanyang sariling telepono upang i-record. Pausapin mo siya. Hayaan mong ipahayag niya ang sarili. Huminga ako ng malalim at sumagot. Miguel. Hello, anak. Hi, Nay. Kumusta ang cruise? Nag-enjoy ka ba? Ang kanyang tinig ay mukhang perpektong normal, mapagmahal, nag-aalala. Kung hindi ko narinig ang kanyang usapan kay Lina, maniniwala ako na talagang nag-aalala siya sa akin. Ito ay maganda, anak. Ang barko ay kahanga-hanga. Salamat sa mapagbigay na regalong ito. Walang anuman, Nay. Karapat-dapat ka rito. Nakakilala ka ba ng mga bagong tao? Nagkakaibigan ka ba? Isang interesanteng tanong. Bakit niya inaalala kung nagkakaibigan ako? Nakilala ko ang isang napakabait na ginang, si Carla. Magkasama kaming kumakain. May halos hindi mapansing paghinto bago sumagot si Miguel. Maganda iyan, Nay. Mahalaga na hindi ka mag-isa, ngunit mag-ingat din, ha? Sa mga cruise na iyan, minsan may mga taong nananamantala sa matatandang pasahero. Tumingin sa akin si Carla ng may malalaking mata. Si Miguel ay nagtanim lamang ng binhi ng pagdududa tungkol sa sinumang maaaring maging aking kakampi. Huwag mag-alala, anak. Ako ay napakaingat. Ngunit sabihin mo, kumusta kayo dyan? Kumusta si Lina? Maayos ang lahat, Nay. Si Lina ay nagpapadala ng pagmamahal. Sabi niya umaasa siyang nag-enjoy ka ng husto at lubos na mag-relax. Gaano katamis niya? Miguel, pwede ba akong magtanong? Siyempre, Nay. Ano man? Bakit mo naisip na bigyan ako ng biyaheng ito ngayon? Ibig kong sabihin, ito ay napakabiglaan, hindi inaasahan. Isa pang paghinto, sa pagkakataong ito mas mahaba. Well, si Lina at ako ay maraming pinag-uusapan tungkol sa iyo kamakailan. Napagtanto namin na mukha kang napakapagod, napaka-stressed, at naisip namin na kailangan mo ng pahinga upang makalayo sa lahat ng ilang sandali. Makalayo sa lahat, ulit ko, tinitingnan si Carla, na nagsusulat ng bawat salita. Nay, minsan kailangan mong ganap na i-disconnecta mula sa routine, di ba? Siguro nga. Miguel, pwede ba akong mag-confess ng isang bagay sa iyo? Siyempre, Nay. Sa una, nakaramdam ako ng kaunting guilty sa pagtanggap ng ganitong mahal na regalo. Siguradong nagastos ka ng marami. Nay, please huwag kang mag-alala tungkol doon. Ang pera ay hindi issue. Bukod pa rito, ito ay isang investment sa iyong kagalingan at iyan ay walang presyo. Sumulat si Carla sa isang piraso ng papel at ipinakita sa akin. Tanungin mo tungkol sa return. Miguel, isang tangang tanong. May kopya ka ba ng aking return tickets? Dahil sinuri ko ang aking mga dokumento at one-way ticket lang ang nakita ko. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tumagal ito ng matagal na sa isang sandali ay akala ko ay nawala ang tawag. Miguel, naririto ka ba? Nay. Sorry, sinasabi sa akin ni Lina ang isang bagay tungkol sa mga tiket. Huwag mag-alala. Ang ahensya ng paglalakbay ay naayos na ang lahat. Mag-enjoy ka lang sa biyahe at kami ang mag-aasikaso ng mga detalye. Ngunit Miguel, nais kong siguraduhin na makakauwi ako. Pwede mo bang suriin sa ahensya bukas at kumpirmahin sa akin? Nay, please magtiwala ka sa akin. Lahat ay perpektong naayos. Wala kang dapat alalahanin. Mag-relax ka lang at mag-enjoy. Iyan ang punto ng biyahe. Okay, anak. Lubos akong nagtitiwala sa iyo. Perpekto, Nay. Mahal na mahal kita. Sweet dreams. Mahal din kita. Miguel, good night. Nang ibaba ko ang tawag, tahimik kami ni Carla ng ilang minuto, pinoproseso ang narinig namin. Rosa, sabi ni Carla sa wakas. Ang usapang iyon ay napaka-revealing. Ang paraan na umiwas siya sa tanong tungkol sa return tickets,
ang paraan na pinakalma kanya sa pagsasabi na huwag mag-alala sa anumang bagay. Parang sinusubukan niyang panatilihin ka sa isang estado ng huwad na seguridad. At ang tanong tungkol sa kung nagkakaibigan ako, idinagdag ko. Parang sinusuri niya kung may mga kakampi ako, kung may sinumang maaaring mapansin kung may mangyari sa akin. Eksakto. Rosa, bukas kailangan nating pumunta sa opisina ng cruise at personal na suriin ang status ng iyong return tickets. Gusto kong makita sa sarili kong mga mata kung ano talaga ang binuok ni Miguel. Sa susunod na umaga, maaga kaming nagising ni Carla na may malinaw na misyon. Pagkatapos mag-almusal sa kanyang cabin, upang maiwasan ang hindi kinakailangang paglabas sa pampublikong mga restaurant, direkta kaming pumunta sa opisina ng serbisyo sa pasahero. Sa ikatlong palapag ng cruise ship, ang opisina ay isang eleganteng espasyo na may ilang desk na may tauhan na nakauniporme. Lumapit kami sa isang batang babae na nagngangalang Patricia, ayon sa kanyang name tag, na binati kami ng may propesyonal na ngiti. Magandang umaga, mga ginang. Ano po ang maitutulong ko? Magandang umaga, sagot ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking tinig. Kailangan kong suriin ang aking kumpletong itinerary ng paglalakbay. Ang aking pangalan ay Rosa Santos, cabin 847. Nag-type ng mabilis si Patricia sa kanyang computer at bahagyang sumimangot. Ginang Santos, nakikita ko rito na may reservation kayo para sa 7 araw na cruise sa Caribbean Islands, ngunit nagpaos siya, tinitingnan ang screen ng may pagkalito. Ngunit ano? Tanong ni Carla, napansin ang pag-aalinlangan sa tinig ng empleyado. Medyo kakaiba. Nakikita ko na may one-way ticket kayo, ngunit walang reservation para sa return flight pabalik sa Quezon City. Karaniwan, ang aming mga package ay may kumpletong transportasyon round trip. Naramdaman ko na parang sinuntok ako sa tiyan. Kahit alam ko ang katotohanan, ang pagdinig ng opisyal na kumpirmasyon ay masakit pa rin ng malalim. Ano eksakto ang ibig sabihin nito? Tanong ni Carla, nagpapanggap na kasing nalilito tulad ko. Well, ibig sabihin nito na pagkatapos ng cruise sa 7 araw, wala kayong paraan upang makauwi si Ginang Santos. Maaaring error ito sa system, o baka planong idagdag ang return flight sa susunod. Sino ang bumili ng package na ito? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Muli na tiningnan ni Patricia ang impormasyon. Nakasaad rito na binili ito ni Miguel Santos gamit ang credit card sa kanyang pangalan. Kamag-anak niyo ba siya? Siya ang aking anak, sagot ko, nararamdaman ang halo ng kalungkutan at galit. Oh, well, siguradong siya ang mag-aasikaso ng pagbili ng iyong return ticket. Ngunit Ginang Santos, inirerekomenda ko na makipag-ugnayan kayo sa kanya sa lalong madaling panahon dahil ang mga flight mula sa Caribbean Islands patungong Quezon City ay mabilis mapuno, lalo na sa panahong ito ng taon. Nagkatinginan kami ni Carla ng may kahulugan. Patricia, sumali si Carla. Posible ba para kay Ginang Santos na bumili ng kanyang return ticket ngayon upang siguraduhin na may seat siya? Siyempre. Suriin ko ang availability. Nag-type si Patricia ng ilang minuto. May availability ako sa flight na aalis sa linggo ng 3 oras ng hapon, ang araw na matatapos ang cruise. Ang halaga ay 44,000. Kukunin ko ito, sabi ko agad, kinukuha ang aking credit card. Habang pinoproseso ni Patricia ang pagbili, bumulong si Carla sa aking tainga, Rosa, nakuha natin ang unang piraso ng ebidensya. Si Miguel ay sadyang hindi bumili ng iyong return ticket. Iyan ay nagpapakita ng premeditated intent. Nang matapos kami sa opisina, nagdesisyon kaming maglakad sa deck ng barko upang mag-usap ng pribado. Ang araw ay maganda na may maliwanag na araw at malambot na hangin, ngunit hindi ko ito ma-enjoy dahil sa alam ko. Carla, sabi ko habang naglalakad kami sa tabi ng rehas, bawat piraso ng ebidensya na natatagpuan natin ay mas nasasaktan ako. Parang paulit-ulit na natutuklasan na ang sarili kong anak ay gustong patayin ako. Alam ko, Rosa, ngunit bawat piraso ng ebidensya na natatagpuan natin ay mas nagpoprotekta rin sa iyo. Tingnan mo kung ano ang nagawa natin. Ngayon may return ticket ka na, at may dokumentadong ebidensya tayo na si Miguel ay hindi kailanman nagplano na babalik ka ng buhay. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Ito ay isang text message mula kay Miguel. Magandang umaga, Nay. Kumusta ang paggising mo? Nagpahinga ka ba ng maayos sa iyong cabin?
Ipinakita ko ang mensahe kay Carla. Sinisiyasat niya na nasa iyong kabin ka, sabi niya. Marahil ay inaasahan niyang sasagot ka mula roon. Nagdesisyon akong subukan ang isang bagay. Sumagot ako, magandang umaga, anak. Nagpahinga ako ng maayos. Nasa deck ako ngayon nagpapahangin. Ang barko ay kahanga-hanga. Dumating ang sagot halos agad. Maganda iyan, Nay. Enjoy mo ng husto. Nasuri mo na ba ang buong barko? Isa pang kakaibang tanong. Bakit niya inaalala kung gaano karami ang nasuri ko sa barko? Hindi pa lahat. Ito ay napakalaki. Kahapon, tiningnan ko ang mga restaurant at casino. Ngayon, nais kong tingnan ang pool at marahil ang spa. Perpekto. Nay, mag-ingat lang malapit sa mga rehas. Nabasa ko na minsan ang mga tao ay nahihilo sa galaw ng barko at maaaring mawala ng balanse. Binasa ni Carla ang mensahe sa ibabaw ng aking balikat at namutla ang kanyang mukha. Rosa, bulong niya. Inirerekomenda niya lamang kung paano ka mamamatay. Isang aksidente malapit sa mga rehas. Alam ko, sagot ko, nararamdaman ang lamig sa kabila ng init ng araw. Nagtatanim siya ng ideya, naghahanda ng lupa para sa pagdating ng balita sa lupa. Sumagot ako kay Miguel. Huwag mag-alala, anak. Ako ay napakaingat. Palagi akong lumalayo sa mga gilid. Sana nga, Nay. Mahal na mahal kita, at nais kong bumalik ka ng ligtas at maayos. At anong ironya, si Miguel na nagsasalita tungkol sa pagnanais na bumalik ako ng ligtas at maayos nang siya mismo ang nagplano na hindi ako babalik. Sa natitirang bahagi ng araw, mas detalyado naming binuo ni Carla ang aming plano. Nagdesisyon kaming kailangan namin ng higit pang ebidensya, higit pang recording, higit pang pruweba ng tunay na intensyon ni Miguel. Natukoy rin namin na kritikal na matukoy kung may sinumang iba pa sa barko na nagtatrabaho kasama niya. Inirerekomenda ni Carla na bigyang pansin namin ang anumang empleyado ng cruise na nagpapakita ng espesyal na interes sa akin o anumang pasahero na mukhang nagmamasid sa akin. Sa hapon na iyon, habang kami ay nasa pool, napansin ko na isang lalaki na humigit kumulang 40 taong gulang ay nagmamasid sa amin mula sa bar. Nakasuot siya ng berdeng shirt at mahabang pantalon, nakakaiba para sa pagiging malapit sa pool. Bawat beses na tumingin ako sa kanya, mabilis siyang umiiwas ng tingin. Carla, bulong ko. Ang lalaki sa bar, ang nakaberdeng shirt. Napansin mo ba na nagmamasid siya sa atin? Lumiko ng maingat si Carla upang tingnan siya. Nakikita ko siya. At tama ka. Ang kanyang pag-ugali ay kahina-hinala. Gawin natin ang isang pagsubok. Tumayo si Carla at naglakad patungo sa kabilang dulo ng pool na parang pupunta sa restroom. Nanatili ako sa aking lugar, nagmamasid sa lalaki. Tulad ng inaasahan, ang kanyang mga mata ay sumunod sa akin ng buo, ganap na binabaliwala si Carla. Nang bumalik si Carla, kinumpirma niya ang alam ko na. Rosa, ang lalaking iyon ay tiyak na nagmamasid sa iyo ng partikular. Nang lumayo ako, hindi niya ako pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iyo. Ano ang gagawin natin? Kami ay magiging napakatalino. Tumayo ka at maglakad patungo sa elevator. Mananatili ako rito at magmamasid kung susunod siya sa iyo. Ginawa ko eksakto ang iminungkahi ni Carla. Tumayo ako, dahan-dahang kinuha ang aking mga bagay at naglakad patungo sa elevator. Nang bumukas ang mga pinto, lumingon ako ng maingat. Ang lalaki sa berdeng shirt ay tumayo mula sa kanyang upuan sa bar at naglalakad patungo sa aking direksyon. Mabilis akong pumasok sa elevator at pinindot ang buton para sa ika-12 palapag kung saan ang cabin ni Carla. Nang magsara ang mga pinto, naramdaman ko ang pansamantalang ginhawa, ngunit din ang isang nakakatakot na kumpirmasyon. Si Miguel ay tiyak na may nagmamasid sa akin sa barko. 15 minuto mamaya, dumating si Carla sa cabin. Rosa, tama ka. Ang lalaking iyon ay sumunod sa iyo hanggang sa elevator. Nang makita niyang umakyat ka, kinuha rin niya ang susunod na elevator. Ito ay tiyak na kahina-hinala. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung may tauhan si Miguel rito, ako ay nasa tunay na panganib. Kami ay magiging mas matalino kaysa sa kanila, sagot ni Carla ng may determinasyon. Bukas, haharapin natin ang lalaking iyon, ngunit ng ligtas.
Gagawin nating ipahayag niya ang sarili tulad ng ginagawa natin kay Miguel. Sa gabing iyon, habang kumakain kami sa cabin ni Carla, upang maiwasan ang paglabas sa pampublikong mga restaurant, tumunog ulit ang aking telepono. Sa pagkakataong ito ay si Lina. Rosa, kumusta ka? Si Lina ito. Kumusta ang cruise? Ito ang unang beses sa maraming buwan na direkta akong tinawagan ni Lina. Ang kanyang tinig ay mukhang sa pilitang masaya. Hello, Lina. Ano pong sorpresa na marinig ka? Ang cruise ay maganda. Maraming salamat. Maganda iyan, Rosa. Sinabi sa akin ni Miguel na nag-usap kayo kahapon at masaya ka raw ng husto. Iyan ay nagbibigay sa amin ng kapayapaan ng isip. Inihahanda ni Carla ang recording sa kanyang telepono. Nag-enjoy ako ng husto. Bagaman, may tanong ako, Lina. Kahapon pumunta ako sa opisina ng cruise at sinabi nila na wala akong return ticket. Alam mo ba ang tungkol dito? May mahabang paghinto bago sumagot si Lina. Oh, Rosa, kakaiba yan. Si Miguel ang nag-asikaso ng lahat ng detalye. Baka may error sa system. Ngunit huwag mag-alala, aasikasuhin namin ito. Sigurado ka ba? Dahil binili ko na ang sarili kong tiket upang maging sigurado. Isa pang paghinto. Binili mo na ang iyong return ticket, Rosa. Hindi mo kailangang gawin iyan. Kami ang mag-aasikaso nito. Ito ay dahil medyo natakot ako na ma-stranded sa Caribbean nang walang paraan upang makauwi. Siyempre. Naiintindihan ko ng lubos. Well, Rosa, hahayaan kitang bumalik sa pag-enjoy. Kita tayo pagbalik mo. Lina, bago mo ibaba, pwede ba akong magtanong? Sabihin mo. Bakit niya naisip na bigyan ako ng biyaheng ito ngayon? Sinabi sa akin ni Miguel na marami kayong pinag-uusapan tungkol sa akin, ngunit hindi niya ipinaliwanag kung ano ang tiyak na nag-udyok sa inyo. Well, ito ay dahil kamakailan ay napansin namin na mukha kang napakapagod, Rosa. Napaka-stressed. At naisip namin na kailangan mo ng mahabang pahinga. Mahabang pahinga? Alam mo, makalayo sa lahat ng ilang sandali. Minsan, kailangan mong ganap na i-disconnecta mula sa pang-araw-araw na routine. Ang parehong mga salita na ginamit ni Miguel na parang nag-ensayo sila ng sagot. Naiintindihan ko. Well, maraming salamat sa pag-aalala sa akin. Walang anuman, Rosa. Mag-ingat ka ng mabuti at enjoyin mo ang bawat sandali. Nang ibaba ko ang tawag, nagkatinginan kami ni Carla ng tahimik. Rosa, sabi ni Carla sa wakas, ang usapang iyon ay mas revealing pa kaysa sa kahapon kay Miguel. Si Lina ay malinaw na sangkot sa plano. Ang paraan na kinabahan siya nang sabihin mo na binili mo na ang iyong return ticket. Parang sinira mo ang isang bagay na pinlano nila. Sa ikatlong araw ng cruise, nagdesisyon kaming ni Carla na oras na upang harapin ang lalaki sa birding shirt na nagmamasid sa akin, ngunit gagawin namin ito ng matalino sa isang pampublikong lugar kung saan kami ay ligtas. Pagkatapos ng almusal, bumaba kami sa kasino ng barko. Ito ay isang perpektong lugar na puno ng tao, na may maraming security camera, at may tauhan ng crew na malapit sa lahat ng oras. Si Carla ay nag-isip ng isang brilliant na plano. Rosa, ipinaliwanag niya habang naglalakad kami patungo sa kasino. Ako ay upo sa isang poker table malapit sa pasukan. Ikaw ay upo mag-isa sa isa sa mga slot machine kapag lumitaw ang lalaking iyon dahil sigurado akong lilitaw siya. Ikaw ay magpapanggap na medyo lasing na parang sobra ang nainom mo sa almusal. Para saan? Upang maging kumpiyansa siya upang isipin niya na ikaw ay mahina. Ang mga Maninila ay laging umaatake kapag iniisip nilang mahina ang kanilang biktima. Kung talagang nagtatrabaho siya, kasama ni Miguel, gagamitin niya ang pagkakataong iyon upang lumapit sa iyo. Gumana ng perpekto ang plano. Ako ay naglalaro lamang ng slot machine ng 20 minuto, nagpapanggap na medyo natitisod at nagsasalita sa sarili na parang nahihilo nang makita ko ang lalaki sa berdeng shirt na lumalapit. Sa pagkakataong ito ay nakasuot siya ng dilaw na shirt, ngunit tiyak na parehong tao. Mataas na itim na buhok, humigit kumulang 40 taong gulang na may ngiti na sinusubukang maging palakaibigan, ngunit nagbibigay sa akin ng lamig. Pasensya na, Ginang, sabi niya, lumalapit sa aking machine. Maayos ba kayo? Mukha kayong medyo pagod.
Oh, sagot ko, medyo pinapahina ang aking mga salita. Sa tingin ko sobra ang mga mimosa ko sa almusal. Ang bakasyong ito ay nagpapabaliw sa akin. Mumiti siya at nakita ko sa kanyang mga mata na nahulog siya sa bitag. Ito ba ang unang beses niyo sa cruise? Tanong niya, umupo sa machine sa tabi ko. Ang aking anak ang nagbigay nito sa akin. Sabi niya kailangan kong mag-relax. Binigyan ko siya ng eksaktong impormasyon na alam kong nais niyang marinig. Ano pong mabuting anak? At nasaan siya ngayon? Nasa cruise din ba?